Hi, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan na, ka-coffee. Nako, may pangalan na nadiskubre sa isang Pogo site diyan po sa Porac. Uy, at tumataginting na Harry Roque. Uy, anong nangyari dyan? Anyari, sir? Connected pala sa Pogo? Yan ay tanong ha. Connected ba sa Pogo itong si Harry Roque? Bakit may nakitang dokumento na nalilink kay Harry Roque dyan po sa isang site ng Pogo? Illegal ba itong Pogo o kung ano man yan? Anyway, yan po ay bine-verify pa. Sige, pag-usapan natin yan. Kaya pala todo tanggol itong si Harry Roque sa ano todo tanggol yan sa mga Pogo, todo tanggol yan sa China related, todo tanggol yan. Anyari ngayon, naku po ha, yung mga nagmamalinis dyan, nabubulgar na News update na sa A to Z News ito ha, natagpo ang papeles sa Pogo Hub sa Porac na pirmado umano ni Harry Roque, biniberipika ng PAUCC. Hoy, anyari dyan? Bine-verify na yan ka-coffee. Ano ang kaugnayan dito ni Harry Roque sa mga Pogo sites? Noong isang araw, di ba ka-coffee, na pag-usapan natin yan Sabi doon sa balita, magugulat daw tayo kung sino yung personality na nalilink dito. Ayan, magugulat talaga tayo Big name ito ka-coffee. Dating presidential spokesperson ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Anyari, sir? Anong ginawa mo dyan, sir? Naku po, nakakahiyaya sa mga DDS. Anyari, ano yung nilalaman ng dokumento na yan? At bakit mayroong kopya ng dokumento na yan, itong Pogo size na to na ni-raid? Alam mo kung bakit na-raid yan? May mga report ng irregularities dyan. Ano yan? May basbas? Sino ang nagbigay ng basbas? At ka-coffee, kung inyong matatandaan kung natatandaan ninyo, nadulas minsan itong si Harry Roque noong 2020, yung usapin po ng operasyon ng mga Pogo sa kasagsagan po ng COVID-19. Nadulas siya dito pero hindi ko alam kung yun yung intention o yun talaga yung totoo o nagkamali lang siya, slip of the tongue lang ba ito o kung ano man yan. Pakinggan natin ka-coffee yung statement niya. Ito po ay April 22, 2020. So ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Ang Pogo po ay kabahagi po yan sa cash resource na nagbibigay sa ating presidente. Ang Pogo po ay nagbibigay ng cash resource sa presidente, that time si Digong. Ano to? Nadulas lang ba to? Bakit naman hindi yan yung intention niya? Bakit nagkamali lang kayo naman? Isa pa nga, pakinggan niya natin ulit. So ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Magkano kaya yung cash resource na yan? Alam niyo ba kung magkano yung cash resource na yan na napupunta sa presidente? Sabi ni Harry Roque, hindi natin alam kung nagkamali lang siya dyan o ano ba yan, slip of the tongue ba yan o kung ano ba dyan, pero ano nangyayari? Parang connected dyan parang connect na. Baka yan din yung sinasabi ni Teves, natatandaan niyo si Teves, sabi ni Teves, nung inaaway ni Harry Roque si Teves, kung di ka tumigil, ibubulgar kita. Hindi kaya yan yun, yung sinasabi ni Teves na ibubulgar niya? O yung mga projects daw nila noon na magkasama sila ibubulgar. Ano yan? Malinis ba yung project na yan? Baka madumi. Hindi natin alam Wala pang statement dito si Harry Roque. Teka, check natin. Baka naglabas siya ng statement ngayong araw. Nulilink ang pangalan ni Harry Roque. Grabe yung business ng karma dito Yan, banat pa more. Wala pa siyang post ka-coffee. Wala pa siyang bago kasi ang recent post niya sa Maisog, tungkol sa Maisog, dyan sa Angeles sa June 17 ka-coffee. O siya, sige, balikan natin itong balita na ito mula sa Interaction. Anong connection dito ni Harry Roque? Ayan, baka sabihin nyo fake news. Ayan, lumabas yan April 22, 2020. Slip of the tongue? Yan po ay tanong. Roque corrects self after saying Pogos give cash resource to Duterte. Diba yung sa gentleman's agreement? Diyan din siya napahamak Ano to? Baka hindi niya makontrol sa daldal ni Harry Roque, hindi niya makontrol, nakakapagsalita siya ng mga ganyang bagay. Baka totoo nga. Diba? Presidential spokesperson Harry Roque was spoke fan at online after he appeared to have admitted that the online gaming industry provides cash resource to President Rodrigo Duterte during a virtual press briefing on April 21, 2020.
Sa tingin niyo, ano yan, nadulas lang? Kasi minsan, di ba, pag ano na yan, normalize na sa isip mo yan, lalabas at lalabas yan eh. Hindi siya siguro na filter. Anyway, hindi natin alam. The press briefing was about the possible reopening of the Philippine offshore gaming companies or POGOs amid the novel coronavirus pandemic. Kasi yung usapin dyan, dapat na bang i-allow itong mga POGO sa pag-ooperate sa kasagsagan po ng COVID-19 pandemic? Representative Eric Go Yap, ACT-CIS party list, earlier proposed the resumption of the POGO operations, citing that it would give tax collection a much needed boost. Totoo din naman. May punto din naman kasi may revenue na makukuha ang gobyerno from their operations. The Department of Finance also recently said it is looking into the possibility of POGO's reopening. Diyan nadula si Harry Roque. Yeah, slip of the tongue. I-play natin to. Gagana kaya? I-play natin dito ha. So ang POGO po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Ang POGO daw nagbibigay ng cash resource sa ating presidente pero binawi niya yan Jacoby. Linis, erase. Isa pa nga sir, ano ba yan talaga sir? Nadulas ka na naman dyan. Play. So ang POGO po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Ang isda, nahuhuli sa kanyang bibig. A Twitter user meanwhile questioned the use of the term cash resource to refer to the government's income from the POGO's taxes. Exactly. Diba? Magaling na abogado si Harry Roque, gagamitin mo yung cash resource. Anyway, hindi natin alam, baka na-pressure o kinabahan sa interview na yan. No one would refer income from taxes as cash resource. No legal government income is called cash resource, the user said. The clip, however, does not show Roque immediately qualified cash resource to mean taxes. O ano mo, bakit tutagalan pa bago baguhin yan? Ano yan? After ng bayari, may tumawag, anong sinasabi mo nagbibigay ng cash resource? Ibinubulgar mo naman si Tatay D. O di ba, ang best president, binubulgar niyo, huwag naman ganyan, ka-coffee. O yan, nahuli na naman kayo dyan. Ay nako, anyari dyan, Harry Roque, tingnan mo ha, sa ginagawa ninyo kay PBBM, sinong kinakarma dyan? Kayo din, nabubulgar yung mga, ano yan, nadudulas kayo sa kasinungalingan o kung sa kung ano-ano man nangyayari. Sige, bira pa more, bira pa ng bira. E syempre, alam mo ka-coffee, loophole ng gobyerno ito ng Pilipinas sa pag-ooperate ng business. Hindi mo pa rin maiiwasan dyan yung lagay-lagay, yung chiching-chiching. Yung nangyayari dyan sa Bambantarlac, hindi lang yan dyan exclusive. Nangyayari din yan sa ibang bayan. Para makakuha ng permit, makapag-operate. Yun talaga yung isang loophole. Aminado naman tayo dyan sa Pilipinas, yan yung kinakailangan i-address. Itong panakasan, itong pagbibigay ng special treatment, itong favoritism, para hayaang makapag-operate yung isang kumpanya. In this case, itong POGO company na yan. O, balikan din natin itong balita na yan. May 2 yan. No favoritism in allowing partial reopening of POGO, sabi ni Harry Roque. Kasi na-question na sila that time Bakit yung iba ina-allow ninyo? Bakit yung iba hindi ninyo ina-allow? Pero linis si Harry Roque dyan. Walang favoritism. Ha? Hindi totoo yan. May favoritism pa rin. Hindi mo maaalis sa kultura yan. Presidential spokesperson Harry Roque on Saturday said the Philippine Offshore Gaming Operators o POGO were not favored when the government allowed it to partially resume operations. Ang POGOs, wala pong favoritism dyan, Roque said during the Laging Handa briefing. Talaga ba? The palace official explained that the partial reopening of POGOs was anchored on equal protection clause, which provide that, and I quote, all those similarly situated must be treated alike. Since POGOs are considered as business process outsourcing firms, Roque said their operations should be allowed to resume under Enhanced Community Quarantine or ECQ and General Community Quarantine or GCQ. Mamaya pag-usapan din natin yan dahil umaalma din po ang PAGCOR kasi di ba nananawagan tayo sa China na parang i-encourage na wag pausbungin itong POGO na to. Sabi ng China, sige, i-ban nyo lahat yan immediately. Yan, kasi ng PAGCOR naman, umalma sila dyan kasi malaking tax na bibigay dyan sa gobyerno. Pero magiging sugala naman ng Pilipinas. Diba? The government has earlier allowed BPOs to resume operations amid the implementation of the Luzon-wide ECQ last month. Dahil sa isang klase ng BPO ang POGO, kailangan silang mapabuksan. Anong kapalit?
Anyway, dati na lang kung anong kapalit. The government has allowed the partial reopening of POGOs even amid the ECQ being implemented due to the COVID-19 pandemic, provided only 30% of total workforce will be allowed to report for work and they follow precautionary measures. Pero bago pa man mangyari yan, ka-coffee, bago pa man mag-exist itong mga POGO na yan, binigyan na ng access ng gobyerno ni Digong itong mga POGO sites na yan. Kaya nag-usbungan yan. Parang naging kabutihan. Naging mushroom yan. Sumulpot yan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yes, nakakatulong sa gobyerno. Totoo din naman yan. May revenue tayo na nakukuha dyan from taxes. Nakapagbibigay ba ng trabaho? Yes, nakapagbibigay din. Pero karamihan pa rin po ng mga workers dyan, mga Chinese, mga banyaga. Pero tingnan mo yung social impact niya. Kailangan mo balansehin yan eh. Hindi pwede income lang ng income. Tingnan mo yung social impact niya. China mismo nagsasabi, maraming ipinapanganak na krimen. Itong mga sugalan na ito. Diba? Ano yung impact niya? Baka ang Pilipinas maging sugalan hub na. Kaya nga pinagbabawal sa ibang bansa yan eh. Yet pinapasok natin. Diba? Yung basura ng ibang bansa, inaccept natin. Ano mangyayari dyan? Masyado naman tayo naging sakim yan para sa pera. Marami naman tayong other sources ng revenue na pwedeng pagkunan lang. Yung paghihigpit nga lang natin sa tax collection eh. Malaking bagay na yan eh. Mako-compensate niya na yung potentially mawawala sa atin once mag-close itong mga sites na ito. And other industries, di ba? Usbungin yung other industries, hindi tayo mag-defend o mag-depend dito sa POGO na ito na in-introduce sa atin ng administrasyon ni Digong. Nagsulputan yan, halos yung mga resource, may mga sugalan na. Nadali na. Kawawa naman ang future ng Pilipinas yan. Magiging sugalan hub of the Asia. Asia ba yan? Of the world? Hindi naman siguro of the world kasi just America, mas maraming mga malalaki dyan. Pero ang pinupunto natin dyan, baka kailangan na mas mahigpit na regulation kasi nagiging nagiging daan dyan, yung mga pastillas scheme na yan dyan sa NAIA, yung abutan ng mga pastillas na yan, yung iba dyan diretso sa mga POGO sites, magiging trabahador ng mga POGO sites na yan. At yung iba nagiging bahagi pa ng scams. Ano ngayon yan? Sige, linis ng pangalan, Harry Roque. Sir, ano to? May nakitang dokumento. Ayan ha. Bine-verify pa, kaya kalma na. Pero pag na-verify na yan, bakit nandiyan yung letter na yan? Ano yung dokumento na nakita sa POGO sites? Baka permit? Baka ha? Nag-issue ng permit ang presidential spokesperson. Ganun ba? Sa lugar niyo nag-issue ng permit? Baka recommendation, hindi kaya? Anyari dyan? Nako ha? Questionable ito ha? Sige, antayin natin. Mailabas kung ano yung nilalaman ng dokumento na yan. At bakit nandiyan yung dokumento na yan? At imbestigahan din yan. Parang yung nangyari dyan sa Bambantarlac, di ba? Imbestigahan din yung nandiyan sa Porac. Baka may mga mas malalaki pang nasa likod ng operasyon na yan. Baka hindi lang si Harry Roque o kung sino man. Baka may mga dokumento pa na makita dyan. Ano yan? Ay, nako, karma is real. Sige, bira pa more sa administrasyon. Ayan, naglalabasa tuloy ang baho ninyo. Sige. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee, pa-like and follow ng ating Facebook page. At kung nasa YouTube po kayo, please click lang po ng subscribe. Nandiyan po sa baba at i-like na rin po ang video na yan para po sa ating attendance check. Hintay tayo na magiging sagot dito ng kampo ni Harry Roque. Sige. Ako yung magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin. Ingat po kayo nasan man po kayong panig ng daigdig. Paalam sa inyo ka-coffee. Bye-bye!